mas maunlad, maayos, may mga proteksyon sa mamamayan laban sa korupsyon, cronyism, at political dynasty. Subalit ngayon, nais ito muling baguhin. Nino ng mismong anak ng pinatalsik natin na si Bongbong Marcos Jr. Ang tanong, bakit? Kailangan ba? Ang mga Marcoses at ang mga Romualdez ang nagtutulak ng pagbabago ng konstitusyon. Nagtatago sila sa mga dahilan na economic lamang ang bubuksan sa ating konstitusyon. Magluluwag lamang tayo sa mga dayuhang investors para umunlad ang Pilipinas. Kailangan daw natin sila, ang mga dayuhang mamumuhunan, para paunlarin ang Pilipinas. Ang sagot ng mamayan, sinungaling, manloloko. Kailan pa nawalan ng foreign investors ang Pilipinas? Hindi ba nga sila ang mga nagmamay-ari ng mga malalaking negosyo sa Pilipinas? Gasolinahan, mga hotel, iba't ibang klase ng serbisyo. Ilan pa nga sa mga yan ay gumagamit ng mga dami para palabasing Pilipino ang nagmamay-ari sa mga negosyo para makalusot. Pero, umunlad ba ang Pilipinas? Umunlad ba tayo? Ang totoo, kaya nagtutulak ng tiyatsa si Marcos at ang mga Romualdez ay sila ang makikinabang dito. Sa pamamagitan ng charter change, kaya nilang pahabain ang kanilang termino sa opisina. Sa pamamagitan ng tiyatsa, kaya nilang paramihin, palakasin ang mga cronies at patatagin ang political dynasty at control ng mga Marcoses at Romualdez, hindi lamang sa ekonomiya, kung hindi maging sa politika at militar. Kaya atat na atat ang mga Romualdez at Marcoses na ipasa na ng Senado ang tiyatsa para mapadali ang kanilang pag-angkin at pagpapalakas ng kapangyarihan. Kaya lahat ng mga kalaban nila sa politika ay nililinis. Kaya nga nag-resign sa pagkapangulo ng Senate si Zubiri dahil hindi siya sumunod sa atas sa kanya at mabilis siyang napalitan ni Escudero na palapit sa mga Marcoses. Pero, more than that, ang hindi pagsunod sa nakatataas, alam natin si Zubiri ay malinaw na supporter ng mga Duterte. At ang mga Duterte ngayon ay nagpapanggap ng mga papel ng anti-tiyatsa. Pero ano ang totoo? Ang totoo, ang mga Duterte ay pabor din sa tiyatsa sapagkat noong panahon nila, sila nga ang nagtutulak ng pagbabago ng konstitusyon. Pero dahil wala na ang unity, dahil magkaaway na sila ng mga Marcoses, kunwari ayaw nila sa charter change. Pero pag sila na nasa posisyon, pabor na pabor sa charter change. Kaya huwag tayong magpaloko, huwag tayong magpalinlang sa mga diskarte ng mga Duterte, lalo na sa ginagawa ng mga Marcos at Romualdez, dahil pareho sila na hindi nagsisilbi para sa kapakanan ng mamamayan. Kaya po ngayong araw uulitin ko, ang mga OFWs at sambayanang Pilipino ay hindi papayag sa charter change. Hindi natin hahayaan na maghari ang mga dayuhan sa ating bayan at kontrolin ang ating mga batayang serbisyo na dapat ay responsibilidad ng ating gobyerno. Hindi natin hahayaan na magtagumpay ang tiyatsa dahil ayaw natin na magpatuloy ang isang korap, pahirap, pasista, makatayuhan at anti-migranteng gobyerno ni Bongbong Marcos. Kailangan nating palakasin ang ating paglaban. Kailangan po nating paliwanagan ang ating mga kababayan. Kailangan po maintindihan ng ating mga kababayan na walang puting idudulot ang charter change. Kaya naman sa araw na ito, tayo ay kumikilos para ilantad at labanan ang rehimeng US Marcos kahit matindi ang red tagging, kahit matindi ang pandarahas na ginagawa sa atin
Hindi tayo titigil sapagkat sa huli, ang nais natin ay isang lipunang masagana, malaya, may dignidad at para sa Pilipino at hindi sa dayuhan. No to charter change! No to charter change! Mabuhay ang migranteng Pilipino! Asan yung isang sound, sis? No to charter change! No to charter change! Umigay na, sandali lang. Malalobat man tayo pero hindi tayo susuko. Yes. Lakasan na lang natin yung boses. Lakasan na lang. Lobat na lobat. Huwag po tayong pabudol sa Paisog Team at sa Bagong Pilipinas dahil hindi po sila ang totoong oposisyon. Ang totoong oposisyon, tayong mga mamamayan. Tayong mga mamamayan na tumitindig at nagsasiwalat sa kahit pagpapahirap ng Bagong Pilipinas. Tayo po ang totoong oposisyon at hindi ang mga Maisog Team at ang mga Bagong Pilipinas Team. Muli, ating tinatawagan si Baring Mendez para talakayin ang iba pang issue panlipunan na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Wala na talaga? Dito na, exit. Pilipino! Mabuhay! Ayaw sabihin ng Pilipino! Mabuhay! Ang dami ko pa namang gustong sabihin! Pero bumigay na itong ating baterya. Pero hindi tayo bibigay dahil punong-puno pa ang aking baterya. Uy! Meron pa, humabol. Sa Bagong Pilipinas, walang pagbabago sa buhay. At mamamayang Pilipino. Wala na yan. Doon po sa mga nagpa-vlog, lumapit kayo para marinig yung sinasabi natin dito. Akala natin noon, pinakamasahol na ang pagkatiraniko ng dating Pangulong Duterte. May mas masahol pa pala sa katauhan ni BBM. Bakit natin sinasabing pinakamasahol? Napakadami pong rason, napakadaming batayan kung bakit natin sinasabi na pinakamasahol. Maliban sa pinakamasahol siyang tiraniko, pinakamasahol din ang kalagayan ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng rehimeng US Marcos Jr. 2 taon pa lang at bukas ay mapapakinggan natin ang State of the Nation address ni BBM. Makikinig na naman tayo sa 3 B. Bola! Bilog ulo! Pudol! Yun. Yan! Yan ang bagong Pilipinas! Puro pambibilog ulo! Puro pambobola! Puro pambubudol! Sa loob ng 2 taon, ano ba ang dinanas natin sa ilalim ni Bongbong Marcos? Sa bisa ng EDCA, ng Enhanced Defense Cooperation Agreement with US, sobrang obvious naman. Wala man lang konting, sana naman medyo nagpakipot. Pero agad-agad na pinalakas ang pakikipagbati sa imperialismong US. Sa bisa ng EDCA, yung mga agreed locations para sa mga military exercises, dinagdagan ng 4. Yung 5 na inapprove ni Duterte noon, dinagdagan ng 4. Ano pa? Pinayagan niya ang pinakamalaking US PH military exercises. Etong balikatan. Pinayagan po yan ni Bongbong Marcos. Ano pa? Siyempre, pumirma siya dito sa bilateral agreement with US. Sobrang isinuko ng gobyernong Marcos Jr. etong militaristang agenda.
na hinahabol sa atin ng imperialismong US. Hindi lang militaristang agenda ang isinuko niya, pati ang ekonomikong interes. Balak baguhin ang konstitusyon. Sabi nga ng ating mga kasamahan kanina, etong charter change, binibilog ang ulo natin. Economic lang daw ang papalitan. Okay, huwag kayong mag-alala. Wala silang interest na pahabain ang kanilang termino. Come on. Talk to the, sino nga yung pinapatok natin? Talk to the Marines. Sinong niloko nyo, lokohin nyo, lelang yung panot. Diba? Come on. Etong charter change, hindi pa nga naaamyenda ng konstitusyon. Diba? Isinusuko na ang economic interest. Ano pa kaya kung babago ang konstitusyon? Sabi, kaya hindi umuunlad ang ekonomiya kasi masyado nating sinasagkaan ang mga foreign investors. Lintek na sagkayan. Dahil kung totoo, nauunlad tayo sa pamamagitan ng mga foreign investors, sana matagal nang umunlad ang Pilipinas. Dahil kahit kailan, hindi tayo nawala sa kontrol ng mga dayuhan. Ni ultimong sinulit nga, wala tayong sariling manufaktura. Yung mga basic at strategic industries natin, sinong kumukontrol? Mga dayuhan. Sinong nagkokontrol ng pinahan? Wala na naman tayo. Wala na naman tayong baterya. Pero hindi tayo mawawala. Ipinagyayabang ni Marcos etong renewable energy. Gamitin lang natin ang ating mga renewable energy para makatulong sa ating mga kababayan. Siguro para magmura ang kuryente. Pero mapapamura tayo sa taas ng kuryente. Hindi po ba? Anong ginawa niya? Aba, etong renewable energy, etong mga solar, geothermal, hydro bla bla, sa halip na mismong mga Pilipino, na Pilipinas ang mamahala, agad-agad, hindi pa man nababago ang konstitusyon, binigay na niya sa mga dayuhan. Okay, ipaubaya natin sa mga foreign investors itong renewable energy. So anong mangyayari? Alam na alam natin na kapag foreign investors ang kumuha ng industriya, ng kumpanya, walang kontrol ang gobyerno kung paano nila yan pepresyohan. Pero ine-explore pa lang natin, ibinigay agad. Sa Cordillera nga kung susumahin, ay halos bawat munisipyo merong hydropower plants. Wala na naman tayo.